Ano ba ang nangyari noong araw na pinatay si General Luna? Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo, mga ka-YouTube? Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakakontrobersyal na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pagpatay kay General Antonio Luna. Ano nga ba ang nangyari noong araw na yon at bakit ito nangyari? Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito upang mas maintindihan ang kanyang kwento. Simulan na natin. Si General Antonio Luna ay isa sa mga pinakakilalang general ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila at Amerikano. Kilala siya sa kanyang tapang at kahusayan sa larangan ng digmaan, ngunit hindi rin siya nakaligtas sa mga intriga at alitan sa loob ng pamahalaang revolusyonaryo. Noong Hunyo 5, 1899, isang malagim na pangyayari ang naganap na nagdulot ng kanyang kamatayan. Noong araw na yon, si General Luna ay nasa Cabanatuan, Nueva Ecija. Tumanggap siya ng isang telegrama mula kay Emilio Aguinaldo na pinapupunta siya sa Cabanatuan upang pag-usapan ang mga estratehiya sa digmaan. Bagamat nagduda siya sa biglaang tawag, nagdesisyon pa rin siyang pumunta dahil sa kanyang dedikasyon sa revolusyon. Pagdating ni General Luna sa opisina ni Aguinaldo, sinabi sa kanya na ang Pangulo ay nasa isang meeting at kailangan niyang maghintay. Sa kanyang paghihintay, nagkaroon siya ng sagutan at mainit na diskusyon sa ilang mga opisyal doon. Si Captain Pedro Janolino at ang mga tauhan nito, na dati nang nasabon ni Luna dahil sa pag-abandona sa kanilang posisyon sa labanan, ay naroon din habang naghihintay, biglang sumiklab ang karahasan. Inatake si General Luna ng mga tauhan ni Janolino gamit ang bolo at baril. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na lumaban at magtanggol, si Luna ay walang nagawa laban sa dami ng mga umaatake sa kanya. Siya ay pinagbabaril at pinagsasaksak hanggang sa siya ay bumagsak at binawian ng buhay. Ayon sa mga saksi, ang huling mga salita ni Luna bago siya namatay ay, "Mga duwag, mga traidor." Matapos ang pagpatay kay General Luna, mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Maraming mga revolusyonaryo at mga mamamayan ang nagulat at nagalit sa pangyayaring ito. Marami ang nagtatanong kung sino ang tunay na may sala at kung may kinalaman ba si Aguinaldo sa pagpatay kay Luna. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na sugat at hati sa hanay ng mga revolusyonaryo. Sa kabila ng kanyang marahas na kamatayan, ang alaala ni General Luna ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga Pilipino. Ang kanyang tapang at pagmamahal sa bayan ay nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay sinisigaw bilang simbolo ng kabayanihan at pagsusumikap para sa kalayaan. Ang kamatayan ni General Antonio Luna ay isang paalala ng mga komplikadong politika at intriga na bumabalot sa revolusyon. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nagsilbing aral sa atin na ang pagkakaisa at pagtutulungan ay mahalaga sa pag-abot ng ating mga layunin bilang isang bansa. Sa paggunita sa kanyang kamatayan, naway patuloy nating isapuso ang kanyang mga prinsipyo at adhikain para sa isang malaya at nagkakaisang Pilipinas. Ang kanyang kwento ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi isang inspirasyon na magpapatuloy sa ating laban para sa katarungan at kalayaan. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa pagpatay kay General Antonio Luna. Tunay nga na ang kanyang buhay at kamatayan ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng ating bansa. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming kwento. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Hanggang sa muli.